Isang gabi matapos ang isang date, inihatid ni Kyle ang babae papunta sa kanyang kotse. Pagkaraan habang gumagawa siya ng homework, bigla siyang nakarinig ng mga nakakatakot na tunog sa labas. Pagkatapos niyang mag-ikot upang tignan, hinarap niya si Jared, ang assistant ng isang dealer na pinagkakautangan ni Kyle ng pera. Hinihingi ni Jared na bayaran na ni Kyle ang utang o humarap siya sa malaking problema. Dahil balisa at gustong mabayaran agad ang kanyang utang kay Marcus, nagsimula si Kyle magtrabaho bilang janitor. Ang una niyang kliyente ay isang misteryosong matandang babae na nagpagawa sa kanya ng paglilinis sa basement. Doon hindi lamang siya nakakita ng basura, kundi pati na rin isang kakaibang kabaong. Pinilit ng matanda si Kyle na dalhin iyon sa tambakan at ibaon o sunugin, na binabalang siyang huwag gamitin ang nakakatakot na bagay. Binayuwala ito ni Kyle at sa pag-asang kumita ng mabilis, naisip niyang ibenta ang kabaong. Matapos kumuha ng ilang larawan, nag-post siya ng ad at nagsimulang linisin ang kahoy na kahon. Sa loob nito natagpuan niya ang isang kakaibang mekanismong kawangis ng isang baluktot na music box. Kaumagahan, pumunta si Kyle sa library upang makipagkita sa kanyang kaibigan na si Platt, isang eksperto sa kasaysayan. Ikinwento ni Platt na si Wolfgang Tristan, isang sadistikong inventor, ay gumawa ng mga kagamitan pang torture, parang madilim na bersyon ni Leonardo da Vinci. Nakilala si Von Tristan bilang the mechanic of hell ng tumanda. Ang sayantipiko ay naging obses sa kamatayan at buhay makalipas, kaya nagkulong siya sa sarili mula sa mundo. Nilikha niya ang isang kakaibang makina, isang mechanical na kabaong na idinisenyo upang maranasan ang kamatayan ng walang panganib. Tinawag ito ni Von Tristan na spiritual machine, ngunit hindi na ito natagpuan matapos siyang mamatay. Sa paghahambing ng mga larawan sa aklat, napagtanto ni Kyle na ang kabaong sa kanyang garahe ay ang parehong spiritual machine. Ang imbensyon mula ika-15th century ay maaaring nagkakahalaga ng milyong-milyon sa mga kolektor na nagpasabik kay Kyle dahil ang pagbenta nito ay makakatulong upang mabayaran ng utang. Pagbalik niya sa bahay, nalalaman ni Kyle na ganap ng inayos ni Sutton ang mekanismo, pinapalitan ng mga sirang bahagi nito. Pagkatapos ipaliwanag ang gamit ng aparato, iminungkahi ni Kyle na subukan nila ito. Takot silang pareho na sila mismo ang gumamit ng kabaong kaya nagdesisyon silang subukan muna ito sa isang bagay na hindi gaon kahalaga, ang goldfish ni Sutton. Inilagay nila ang aquarium sa loob ng kabaong. Ginamit ang susi at pinaandar ang spiritual machine. Habang namamatay ang isda at matapos tumigil ang nakakakilabot na musika, muling nabuhay ito at nagulat ang dalawa sa kanilang natuklasan. Napagtanto nilang gumagana talaga ang makina. Plano nilang sabihin ito mamaya kay Platt. Dumalaw si Julie, ang nobya ni Kyle. Miss na niya si Kyle at gusto niyang magkasama sila. Ngunit nababagbag siya dahil sa presensya ng nakakainis na kapitbahay na para bang may nararamdamang ibang tao sa labas ng pinto. Iminungkahi ni Julie na magrenta sila ng hiwalay na bahay, ngunit hindi ito kayang tustusan ni Kyle. Gusto niyang manatili kasama ang mabait at matulungin niyang kaibigan na hindi lamang tumutulong sa kanyang pag-aaral, kundi nakikibahagi rin sa renta. Nang gabing iyon, dumating si Platt upang tignan ang spiritual machine at gustong subukan ito. Sa kabila ng kanilang pagkamaosisa, nag-atubili silang magkakaibigan na isugal ang kanilang sarili. Sa huli, nagpasya si Kyle ang unang hihiga sa kabaong. Ire-record ito ni Sutton upang walang detalye ang makalampas. Paghiga ni Kyle sa kabaong, iniikot ni Platt ang susi ng 3 beses na inaakalang sapat na ito para humigit sa 1 minuto kung saan mamamatay si Kyle pansamantala. Sa pagsisimula ng mekanismo, natagpuan ni Kyle ang kanyang sarili sa spiritual world. Namangha siya sa experience na ito at hindi maintindihan kung paano ito nangyari. Nakita ni Platt na patay ang kanyang kaibigan kaya nagpanik. Ngunit iminungkahi ni Sutton na manatili silang kalmado at hintayin ang pagtigil ng musika. Nang tumigil ito, nabuhay muli si Kyle at inamin niya na napakaganda ng experience at marapat subukan ng lahat. Takot pa rin si Platt, ngunit nanahig ang kanyang kuryosidad kaya nagpasinsyang subukan din ito.
Humiga siya sa kabaong at pinaandar nila ang aparato ng 1 minuto upang maranasan niya ang kakaibang pakiramdam. Pagpasok sa spiritual world, naglakad-lakad si Platt sa gabing syudad. Hindi niya alam kung paano pagsasamantalahan ng bagong kakayanan kaya nagpalakad-lakad lamang siya hanggang sa malapit siya sa reles ng tren. May tren na dumaan na tila tatama sa kanya kung may katawan siya. Dumaan ang tren ng mabilis sa tabi ni Platt at bumalik siya sa kanyang katawan na bahagyang nanginginig. Bilang pinakamatalino sa tatlo, napagtanto ni Platt na ang kanilang nararanasan ay near-death experiences. Habang nasa kabaong, nilalapitan nila ang hangganan ng kamatayan, ngunit hindi ito lubusang tinatawid, kaya kaya nilang makabalik sa kanilang katawan. Inspirado sa mga experience ng kanilang mga kaibigan, humingi ng tulong si Sutton upang makapasok sa kabaong. Sa tingin ni Platt, ito ay isang napakahinghubwid at delikadong ideya, ngunit hindi niya pinakinggan ang lalaking nakasakay sa wheelchair na umaasang malaman kung ito ba ay panaginip o katotohanan. Sumulat si Kyle ng mensahe at inilagay ito sa aquarium. Hininging basahin ni Sutton ang spiritual world at ibalita sa kanya. Pagdating ni Sutton sa spiritual world, ikinagulat niyang muli siyang nakakalakad. Minamando ang proseso ni Mike, ngunit kinailangan niyang umalis nang dumating ang nobya niya, kaya ipinagkatiwala niya kay Platt ang pagbabantay kay Sutton. Sinalubong ni Mike si Julie at nalaman ang pandaraya nito sa pera. Palihim niyang kinuwawalan ng pera ang credit card ni Kyle dahilan ng malaking pagtatalunan. Pinapanood ni Sutton ito sa spiritual world nang hindi nakikita. Sinundan niya si Julie papunta sa kanyang sasakyan. Nakakaramdam siya ng koneksyon at nangarap siyang hawakan ng kanyang muka. Ngulit nang tumigil ang musika, bumalik ang spiritu niya sa katawan. Tinanong ng magkakaibigan si Sutton tungkol sa mensaheng iniwan ni Kyle, ngunit hindi niya ito binanggit upang patungayan na hindi ito panaginip lamang. Ang halip, ibinunyag niya ang pandarayang ginawa ni Mike at kung paano ginamit ni Julie si Platt. Pagkaraan, pinag-usapan ng nagkakaibigan ng mga pangyayari at napagtanto nilang bukod sa maaari silang bayaran para dito, ay maaari rin silang patayin upang maagawan ang spiritual machine. Nanawagan si Platt na wag mo nang galawin ng kabaong hanggat hindi pa niya tatapusin ang pananaliksik dito, dahil nais niyang maintindihan kung bakit sila nakakanabas sa spiritual world at kung paano gumagana ang aparato. Samantala, nagpasensya si Sutton na subukan kung makakalakad siya. Tumayo sandali gumit agad ding bumagsak na labis na ikainis siya. Bumalik si Platt sa library upang pag-aralan ang aparato. Sa pintuan napansin niya ang isang palaboy at maingat na umiwas. Sa isang iglap, may narinig siyang kalusog sa lakip at nalingon ng may takot. Hindi ito palaboy kundi ang kamatayan mismo na nag-anyon ng mechanical na bangkay ni Wolfgang von Tristan. Takot na takot si Platt kaya tumakbo siya palabas ng building at napansing na wala na ang muntong humahabol sa kanya. Samantala, nagpakita rin ang spirito ni von Tristan kay Kyle, gulit hindi ito gaanong pinansin. Tumawag si Julie kay Kyle at iminungkahi na magpahinga muna sila sa relasyon upang magpasensyahan kung dapat pa silang magpatuloy. Upang hindi malubmog sa depresyon, nagpasensya si Kyle na manigarilyo, ngulit na pagtanto niya na hindi na niya gaanong nasisiyahan dito kaysa sa kabaong na nagbibigay sa kanya ng daan patungo sa spiritual world. Kaya nagpasensya si Kyle na gamitin muli ang kabaong nang hindi sinasabi sa iba. Binaliktad niya ng paulit-ulit ang susi upang makakuha ng mas mahabang oras. Pumasok siya sa spiritual world at naglakad-lakad sa gabing syudad. Malapit sa isang tindahang magsasara na. Sinundan niya ang may-ari nito kaya nalaman niya ang security code, alarm code at ang code ng pinto. Kaalam ang nakakatulong upang maging perpektong kriminal. Pagbalik sa katawan, mabilis na naghanda si Kyle at tumungo upang magnakaw. Gamit ang mga code, madali siyang nakapasok nang hindi napapansin ng pulis. Ninakaw ang pera at isang revolver. Pagkatapos tumungo siya kay Marcos upang bayaran ng utang sa droga at bumili pa ng mas malakas. Sa pagdating niya sa trailer, napansin niyang kakaiba ang galaw ng kanyang sasakyan. Bumubukas ang ilaw at ang wiper gumagana. Nagpanik si Kyle dahil akala niya mga spirito ang humahabol sa kanya. Ngunit biro lamang ito ni Marcos. Inalukan ng white powder ni Marcos si Kyle ngunit hindi siya pumayag. Pagbalik sa sasakyan, nanigarilyo muli si Kyle ngunit hindi na niya gaanong nasisiyahan. Bukod dito, nasisira na ang kanyang kalusugan at ngipin. Samantala muling ginamit ni Sutton ang spiritual machine.
Pumunta ang spirito ni Sutton sa apartment ni Julie na may pagnanasa sa nobya ng kanyang kaibigan. Palihim niyang pinasok ang bahay at pinanood itong matulog. Sa isang punto, hinalikan niya bago bumalik sa kanyang katawan. Nang naramdaman ni Julie ang paghipo sa labi, nagising siyang litong-lito. Nagsanay si Sutton at napansin niyang paparating na si Kyle kaya itinago ang mga droga at baril sa ilalim ng kama. Habang pinag-aaralan ng talambuhay ng sayantipiko at ang imbensyon, napagtanto ni Platt na ang sikreto na nasa musika. Nagpatuloy siyang magsuri hanggang sa umaga at natagpuan niyang hihinaan na kasi siya. Tinawagan niya Platt at ipinaalam na ang sikreto ng kabaong ay nasa musika at ang interbal nito, isang lihim na ipinagbawal ng simbahan medieval dahil itinuturing na sataniko. Kailangan ni Platt na i-record ang tunog mula sa kabaong para maanalisa. Pinapaalahanan niya ang grupo na huwag munang galawin ang spiritual machine hanggang gabi. Gabi na, dumalaw si Platt upang tingnan ang kalagayan nila. Itinanggi ni Sutton at Kyle ang anumang pagbabago sa kanilang ugali at hindi binanggit ang kanilang mga ilusyon. Napansin ni Platt na nagiging obsessed ang mga kaibigan sa kabaong at sa bagong kapangyarihang dulot nito, ngunit nakiusap siyang pigilan nila ang sarili. Sa isang punto, nagpa siya si Platt na i-record ang tunog, ngunit nahiga si Kyle sa kabaong upang makabalik sa spiritual world. Hindi hinayaang pigilan siya ng kaibigan at nagpakita ng agresyon. Pagdating sa spiritual world, nagtungo si Kyle kay Marcus. Nakita niya doon na inaabuso ni Marcus ang kanyang kapangyarihan. Isang kliyente ang pumayag na pakialaman ni Marcus ang kanyang nobya bilang kapalit ng white powder. Nais maghiganti ni Kyle kay Marcus at sa kasabwat nito. Sinundan niya si Jarrett upang malaman kung saan nila itinatago ang droga. Pagbalik sa tunay na mundo, sinabi ni Kyle na nasa harap siya ng langit at nag-i-enjoy sa mapanganib na paglalakbay. Habang nawawalan ng pag-asa si Platt dahil sa nakikita niyang masasamang epekto ng kanilang kuryosidad, nagkaroon ng isa pang sesyon kung saan namatay muli ang isda ni Sutton. Ngulit hindi na niya ito alintana. Sabik si Sutton na muling pumasok sa kabaong kahit ilang minuto lang. Pumunta siya sa gym kung saan nag-e-ensayo si Julie. Pinanood ito hindi lamang sa ring kundi pati na rin sa shower, sinasamantalahan ang hindi nito pagkapansin. Tumawag si Kyle kay Julie at nag-anyaya para mag-ayos na nag-trigger ng galit ni Sutton. Sa sobrang inis, binasag niya ang kahon at natuklasan ang kanyang bagong lakas. Pagbalik niya sa katawan, nagsinungaling siya sa mga kaibigan na nasa sinihan siya. Pinagtawanan siya ni Platt at Kyle dahil halatang nagsisinungaling siya. Nang gabing iyon, bumalik si Platt sa library upang pag-aralan ang tunog mula sa kabaong. Natuklasan niya ang isang hindi naririnig na low-frequency sound na may kakayahang makaapekto sa mga nabubuhay na organismo. Malamang ito ang pumatay sa isda ni Sutton at ganun din ngayon sa isang langaw. Napagtanto ni Platt na hindi tunog lamang ang sekreto at meron pang ibang nakatago sa kabaong. Ito ang nagbibigay sa makina ng kakayahang makaapekto sa mga tao. Kinaumagahan, nakipagkita si Kyle kay Julie sa isang cafe at sinawding binayaran na niya ang credit card debt nito upang magkabati. Ngulit nababahala si Julie sa agresibong ugali at pagbabago sa kilos niya. Samantala, tumawag si Platt at inilahad na ang spiritual machine ay isang malaking panlilinlang. Hindi ito nagbibigay daan upang lumabas sa katawan, ngulit pinapatay lamang ito ang utak. Habang kausap niya si Platt, galit na umalis si Julie sa usapan. Pagkatapos, nagtungo si Kyle sa imbakan ng ipinagbabawal na substance at ninakaw ang naman nito. Natuklasan ni Marcus at Jarrett na nawawala ang powder at napagtanto nilang nasa malaking panganib sila. Nagpatuloy si Platt sa pag-aaral sa spiritual machine at natuklasang may bakas ng karayom sa batok ng tao na nagmumula sa makina. Biglang nagpahita sa kanya ang spirito ng kamatayan at patuloy siyang pinahihirapan, nagbabadya ng paparating na sakuna. Sa takot sa imahe ni Von Tristan, nagtago siya sa ilalim ng mesa, ngunit napagtanto niyang wala itong silbi. Sumulat siya ng liham para kay Kyle upang ipaliwanag ang panganib ng kabaong. Biglang umatake muli ang kamatayan kaya napilitan siyang tumakas.
Sa pagtakbo, itinulak siya ng masamang spirito pababa sa hagdan at namatay siya dahil sa tinamong pinsala. Nang gabing yon, hindi na makapaghintay sina Kyle at Sweaton at nagpatuloy sa kanilang ipinagbabawal na eksperimento sa kabaong. May kutob si Kyle na tama si Platt at pinapatay sila ng spiritual machine, ngunit nagpasya pa rin siyang sumugal at humiga sa kabaong upang makabalik sa spiritual world. Bilang spirito, bumalik si Kyle sa trailer ni Marcus at nakita ang plano nila. Gumagawa sila ng mababang kalidad na white powder upang pagkakitaan. Nakita ni Kyle ang isa sa mga kliyente at nasaksihan ang nakakamatay na epekto nito, ngulit wala siyang kakayahang pigilan nito. Samantala, iniwan siya ni Sweaton at nagtungo kay Julie. Pinubumbong niyang matay kay Julie si Kyle at itinuro kung saan nagtatago si Kyle sa ipinagbabawal na substance. Sinabi niyang hindi kailanman magiging mabuting tao si Kyle at inamin siya ang pag-ibig niya kay Julie. Tinanggihan siya ni Julie hindi dahil naka-wheelchair siya, kundi dahil kaibigan lang ang turing niya. Naggalit si Sweaton at ipinakitang lakas na nakuha niya sa lumang kabaong. Ang paglalakbay sa spirito ay nagbigay sa kanya ng pisikal na lakas na nagpaalam sa kanya upang muling makalakad. Sa kabila ng pagpupumilit niya, matatag niyang tinanggihan si Julie dahil mahal niya si Kyle. Pagbalik sa katawan, nagtungo si Kyle sa bahay ng isang kliyente ni Marcus at nadiskubre ang bangkay nito. Isang taong nais maghiganti sa mapanlinlang na drug trafficker. Sinulat ni Kyle ang plate number ng trailer gamit ang dugo ng biktima. Pag-uwi niya, nagkakaguluhan siya ng ilusyon at ng spirito ng kamatayan. Makalipas ang ilang mumli, dumating ang pulis upang ipaalam ang kamatayan ni Platt. Bago siya mamatay, nakasulat na sana si Platt ng liham, ngunit hindi ito napadala. Sa liham, nakiusap siyang sirain ni Kyle ang kabaong dahil yun ang tanging paraan upang matigil ang kabaliwang kinasasadlakan nila. Sa bahay, sinubukan ni Kyle putulin ang spiritual machine gamit ang palakos, ngunit tutol si Sweaton. At tinaki siya ni Kyle at binugbog ito. Inamin niyang gusto niyang makasama si Julie kahit ano pa ang mangyari. Ginamit ni Sweaton ang spiritual machine upang bisitahin muli si Julie. Bilang hindi nakikitang spirito, nilito niya ito gamit ang tunog mula sa banyo, pagkatapos inilagay ang sleeping pill sa gatas nito kaya nawalan ng lakas. Lumikha siya ng kaguluhan sa apartment dahil sa pagkasira ng mga gamit. Sa takot, tumawag si Julie kay Kyle bago tuluyang mawalan ng malay. Napagtanto ni Kyle na tunay na manya ang kaibigan at matagal nang obsessed sila kay Julie. Nagmadali siyang pumunta sa bahay ni Julie, ngunit huli na ang lahat. Nakita niyang umalis si Sweaton sakay ng truck habang dala ang kabaong. Hinulaan niya kung saan ito pupunta at sinundan. Karga ni Sweaton ang halos nahubad na Julie at nangakong ipapakita ang kapangyarihan ng kakaibang kabaong. Sunubukan lumaban si Julie at sinampal ni Sweaton, ngunit wala ng mukha ang katawan niya. Ang katawan niya ay wala ng saysay dahil ang tunay na kapangyarihan niya ay nagmumula sa kabaong. Pagdating ni Kyle sa gusali, iniakyat ni Sweaton ang kabaong sa bubong ng sports club gamit ang kanyang bagong kakayahan. Pumasok sa spiritual world si Sweaton at hinarap si Kyle. Natuto siyang gumamit ng psychic force upang makagalaw ng mga bagay, dahilan upang saktan niya at bitrahin si Kyle. Nakalabas si Kyle sa bitrak gamit ng paggagapang sa ventilation system. Nang nalaman niya kung saan nakatago ang kabaong, nagmadali siya sa bubong ngunit hinarap siya ng kamatayan. Walang takot na dumaan si Kyle sa spirito ni Von Christan at kinalagtag siya palabas sa kabaong Sweaton upang pigilan ng masaman niyang balak. Binuhusan ni Kyle ng gasolina ang kabaong upang sunugin ito, ngunit hinabol si Sweaton. Mas malakas si Sweaton ngunit mas madiskarte si Kyle at sa huli makuha niya ang baril na hindi sinasadya na masaktan ng kaibigan. Binaril niya ang kabaong na naging dahilan ng sunog. Galit na galit, tinangkang ihulog ni Sweaton si Kyle sa bubong. Ngulit nakakapit ito sa gilid. Sa tila katapusan na, binaril ni Julie si Sweaton sa leeg at balikat. Nakabalik si Kyle at muling nakipaglaban si Sweaton hanggang sa nahulog ito sa taas. Namatay siya at nalaya ang kanyang espiritu, ngulit dumating ang kamatayan at binawi niya ang kaluluwa papunta sa impyerno. Ganap na sunog ang kabaong at wala nang makakagamit nito.
Kinuha ni Kyle ang natitirang bahagi ng mekanismo at umuwi. Sa daan, napansin niyang inaresto ng pulis sina Marcus at ang kasabwat nila. Makalipas ang ilang mumli, nakipagkita si Kyle sa matandang babae upang sabihin na sinunod niya ang bili nito. Nadiskubre niya na ang matandang babae ay isang isumpang spirito na natrap sa mundong ito. Natapos na ang misyon nito at malaya ng kaluluwa niya, ngumit si Kyle ay kailangan pa ring magpatuloy sa pagbabantay sa sikreto ng spiritual machine. Habang buhay na, makikita niya ang kamatayan, ngumit handa siyang tanggapin ito kung ito ang paraan upang wala ng ibang magdurusa. Maraming salamat sa pagtapos sa ating recap for today. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para palaging updated sa susunod nating upload.